Itong M, sa mga automatic transmission, ito yung tinatawag natin na manual mode. Ang idea dito, yung driver ang magde-decide kung anong cambio yung ipapasok niya. Ang maganda lang dito sa mga may manual mode, no, kusa siyang magda-downshift kung sakaling bumabagal yung inyong sasakyan. Pero hindi siya mag-upshift kung sakali mang nakakalimutan mo o gusto mo pang pabilisin yung inyong sasakyan. So for example, ngayon, naka-drive tayo. Gusto nating ipasok sa manual mode. Pwede nating itong ating cambio ay ipaling natin ng pakaliwa. Yan. So mapapansin ninyo, naka-manual mode na yan. Okay? At nakalagay dyan may M at number 1. Kung gusto nating dagdagan yung cambio, i-up natin. At kung gusto nating bawasan yung cambio, i-down natin. Okay, may rules lang yan dyan mga paps ha. Maipapasok lang natin yung tamang cambio, okay? O makakapag-plus lang tayo ng cambio depende sa speed ng inyong sasakyan. Like for example, ngayon, hindi tayo tumatakbo. So ngayon, nasa first gear lang talaga yan. Okay? Nasa first gear lang talaga yan. Now, pag tayo ay tumakbo na ng mga around 10 kph, 10 to 20 kph, pwede na tayong magdagdag ng cambio para umabante tayo ng mas more than pa do sa 10 kph or 10 to 20 kph. Okay? So, pwede tayong magdagdag ng magdagdag depende dun sa speed ng ating sasakyan. Now, ang maganda dito sa manual mode, no, kung sakaling bumabagal na yung ating sasakyan at nakalimutan nating mag-downshift, automatic naman siyang nagda-downshift kahit hindi natin ipasok yung negative. Okay? Yun naman yung maganda sa mga may manual mode. Itong manual mode na to, maganda tong gamitin mga paps, no. Like for example, kayo ay aahon sa sobrang tarik na kalsada. Ang problema kasi sa automatic transmission mga paps, 'di ba? Hindi naman niya alam kung ano yung susunod na terrain. Syempre, mas aware pa rin yung driver kung gaano kataas yung ahon na susunod. Para hindi mabitin yung inyong sasakyan, pwede nyong ilagay na kagad sa manual mode at ipasok ninyo yung tamang cambio do sa ahon na yon. Like for example, sobrang tarik, loaded kayo, ilagay mo sa manual mode, ipasok mo sa first gear. And sigurado namang aahon yan. O like for example, ganito. Pabulusok kayo. Okay? At gusto mong kontrolin lang yung speed ng inyong sasakyan. O gusto mong magpasok ng tinatawag natin na engine brake. O gusto mo, halimbawa, ang takbo ng inyong sasakyan is around 20 to 30 kph lang yung pagbaba. Instead na magpreno ka na magpreno, pwede mong ipasok yung manual mode at ilagay mo lang siya sa second gear or third gear. At yung pagbulusok ng inyong sasakyan ay hindi na bibilis pa. Kumbaga, nandun lang siya sa mga 20 to 30 kph kahit hindi na kayo mag-apak ng preno. Unlike nung drive na bibilis kayo ng bibilis yan. Although, may mga sasakyan na kumukontrol kahit nakadrive, pero hindi lahat. Okay? So yun mga paps, no? Ito yung use nitong manual mode. Maganda rin mga paps, pag-aralan nyo rin minsan na gamitin. Although sabihin na natin sa mga automatic transmission ngayon, hindi talaga ito masyadong ginagamit. Especially dito sa mga user na hindi naman talaga sila, yung dahil gusto lang nila, dalhin sila sa point A to point B. Hindi na halos ginagamit to. Pero minsan, kakailanganin mo rin gamitin yan. Okay? Kaya maganda, alam mo kung paano siya gamitin, alam mo kung paano siya i-apply, para kung sakaling kinailangan mo, siguradong wala kang magiging problema sa iyong sasakyan.